All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Stories Philippines Podcast. Isang kasiyahan ang nagaganap ng gabing iyon sa palasyo. Naroroon ang mga sikat at prestihiyosong mga tao sa lipunan. Kabilang na ang pamilya ng presidente ng Pilipinas. Isang gabi na puno ng halakakan, mga masasarap na pagkain sa hapag, at magagarang mga kasuotan at mga palamuti. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may mga pares ng matang nakamasid mula sa madilim na parte ng gusaling iyon. Naghihintay ng pagkakataon upang iparating ang mensahe na ang kanilang presensya ay naroroon din. Nasa paligid ang magarbong palamuti, matitibay na haligi at magagandang mga pailaw. Ngunit ano ang nangyayari matapos ang mga pagdiriwang, mga pagtitipon at kasiyahan sa gusaling ito? May mga pares ng paang maririnig mong naglalakad. May mga ingay na hindi mo maipaliwanag. May mga aparisyon ng mga kilalang tao na minsan din ay naging parte ng mga pagtitipong ito. At higit sa lahat, mga nilalang na hindi matahimik sa loob at sa labas man na nagmistulang ginawa na ring tahanan ang palasyo. Mayroon nga bang kababalaghang nagaganap sa Malacanang Palace? Ako si Rap. At ako naman si Paul. Ating alamin ang mga kwentong ito dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Stories Philippines Podcast. Ang palasyo ng Malacanang na matatagpuan dito sa Pilipinas ay sinasabing isa sa pinakanakakatakot na gusali, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi maging sa buong Asya. May mga pagpapakita di umano ng mga multo ng mga nagdaang pangulo at maging mga maligno at iba pang nilalang gaya ng kapre at white lady. Pinatutunayan ito ng mga taong tumira at nanatili sa lugar na iyon. May mga ingay, aparisyon, at mga nakapangingilabot na hindi maipaliwanag na pangyayari kahit tirik na tirik ang araw. At mas madalas ay sa tuwing sasapit ang 10 oras ng gabi. Ngunit bago tayo magpatuloy sa mga kwentong kababalaghan sa palasyo, atin munang balikan sa kasaysayan kung papaano nga ba nagsimula ang Malacanang. Ang Malacanang Palace o kilala din sa Ingles bilang Malacañang o Palacio de Malacañang sa wikang Espanyol, ang opisyal na tirahan at opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Gaya ng nabanggit kanina, ang Malacanang na opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas ay matatagpuan sa San Miguel, Manila. Ito ay isang malaking gusali na mas malaki pa nga sa White House na opisyal ding tirahan at opisina ng Pangulo ng Estados Unidos. Ito ay binubuo ng mga konektadong mga gusali at ang karamihan ay gawa sa konkretong bato. Ayon sa kasaysayan, si Don Luis Rocha,
isang Spanish galleon trader ang nagpatayo ng orihinal na istruktura ng Malacanang noong 1750 at ginawa niya itong bahay bakasyonan. Ito ay gawa sa bato. Ang laki nito ay sapat lamang upang magkaroon ng isang magarbong bulwagan na ginaganapan ng mga pagtitipon noong mga panahong iyon. Taong 1825 nang bilhin ito ng gobyerno na pinamamahalaan ng mga Kastila upang maging opisyal na tahanan ng Gobernador General nang mamatay si Jose Miguel Formento na kasalukuyang nagmamay-ari dito. Taong 1863 naman ay nagkaroon ng isang malakas na lindol dahilan upang masira ang Palasyo del Gobernador sa Intramuros na naging dahilan upang opisyal na ilipat sa Malacanang ang opisina nito. Nagpatuloy na maging official na state residence ng mga namumuno sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano ang nasabing gusali noong taong 1898. Ang unang mataas na opisyal ng Amerika na naninirahan doon ay si General Wesley Merritt. Magmula ng taong 1863, ang Palasyo ng Malacanang ay tinirahan ng 18 opisyal ng Kastila at 14 naman ng mga opisyal ng Amerika. At ang mga sumunod doon ay ang mga kasalukuyan at naging presidente na ng Pilipinas. Dumaan din sa madaming pagpapalawig at renovation ng palasyo. Pinagtibay ang gusaling magmula ng mga panahon ng Kastila at Amerikano. Pinaganda din ang labas at maging ang loob nito. At noon ngang 1978 at 1979, ito ay ipinaremodel ni dating unang ginang Imelda Marcos noong panahon ng pamumuno ng kanyang asawang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pag-usapan naman natin ang pinagmulan ng salitang Malacanang at ano ang ibig sabihin nito. Sinasabing ang pinakaunang nakapagtala ng tungkol sa Malacanang ay si Felipe de Govantes, isang Kastilang historiador na may akda ng Compendio de la Historia de Filipinas o Compendium of the Philippine History sa Ingles. Sinasabi dito na ang salitang Malacanang ay may ibig sabihin na lugar ng mga mangingisda. Ito ay na-reference muli sa aklat na 1895 Historia General de Filipinas ni Jose Mantero y Vidal at ang Historia de Filipinas ni Manuel Artigas y Cuerva noong 1916. Noon namang 1972 sa akda ni Liana Maramag, sinasabi niyang ang Tagalog na katumbas ng fisherman ay mamalakaya na siyang pinagmula ng salitang Malacanang. Ang orihinal na pagkakasulat di umano nito ay mamalakayahan, na ang ibig sabihin ay lugar ng mga mangingisda na pinasimple na lamang ng mga Kastila, kaya ito naging Malacanang. Sinasabi ding ang salitang ito ay nagmula sa parirala na may lakan diyan, na ang ibig sabihin ay may nakatirang hari diyan, na pinaniniwalaang pinatutukuyan ay ang mayamang Kastilang negosyanteng nagpatayo nito. Nang panahon din ng Kastila, ang lahat ng libro ay nakalimbag sa salitang Espanyol, kaya naman ang spelling ng salitang Malacanang ay ginagamit magpasa hanggang ngayon. Masasabi natin na talaga namang napakarami ng pinagdaanan ng Malacanang sa kasaysayan magpasa hanggang ngayon. Naririyan at nakita niya ang lahat ng 16 na mga presidente ng 3 republika ng Pilipinas at maging ang mga Amerikano at mga Kastilang opisyales. Sa kanyang mahigit 200 taon na pagkakatayo, samot-sari rin ang mga kwento at hiwaga ang bumabalot dito. Sa mga sulok ng bawat gusali, may nakatagong lihim, may mga matang laging nakamasid at mga nilalang na inangkin na rin bilang tahanan ang nagsasabing gusali. 2 siglo ng mga kwentong kababalaghan ang nagpasalin-salin na mula sa mga taong nakitira mismo doon. Isa na rito ay ang tuwing pagsapit ng 2:00 ng madaling araw ay palagi na lamang nagagambala sa kanyang pagkakahimbing ang nooy bata pa na si Bongbong Marcos. Sinabi niya na sa mga oras na iyon, madalas ang mga pagpaparamdam sa palasyo. Mula 2:00 ng madaling araw
hanggang alas 3 ang pinakamalalakas. Pinatotohanan din ito ni Ginoong Barcena. Ilang araw sa mga pagpaparamdam na ito ay mga mismong naging presidente ng Pilipinas. Ang pinakasikat na kwento ay ang pagpaparamdam ni dating Pangulong Manuel L. Quezon sa anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa opisina nito. Sinasabing dala ng mga pagpapakitang iyon ay minabuti ni Marcos na magsagawa ng isang paranormal investigation at upang makausap na rin di umano ang kaluluwa ng dating Pangulong Quezon at humingi ng mga payo hinggil sa pagpapatakbo ng bansa. Makikita natin na ang pinakamatagal na nanatili sa palasyo ay ang mga Marcos at sila rin ang marahil ang pinakamaraming karanasan patungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa bawat sulok ng Malacanang. Isa na dito ang isa sa pinakamatagal ding nanirahan sa palasyo, si Raul Gonzales, na di umano ay nagising sa kanyang pagkakahimbing sa kalagitnaan ng gabi dahil mayroon siyang narinig ng mga pagbukas-sara ng mga pinto ng sasakyan sa garahe ng palasyo. Napag-alaman niya na dito pala sa mismong garahe pumanaw ang dating Pangulong Quezon. Naitala din ang mga pagpaparamdam ng mga dating Pangulong Manuel Rojas at Ramon Magsaysay na nakikita pa nila di umano na naninigarilyo sa loob ng state dining room. May kwento din na may nakakita sa multo ng dating Pangulong Rojas na matatagpuan sa kahabaan ng Kalayaan Hall at siya rin ay naninigarilyo di umano. May kwento din na may pagpaparamdam ng multo ng isang bata na naglalaro sa mismong loob ng kwartong iyon. Sa tuwing mayroon daw na krisis sa bansa, makikita ang multo ni dating Pangulong Quezon na palakad-lakad at tila hindi mapakali sa palasyo. Ayon ito sa historian at journalist na si Ambet Ocampo. Sinasabing mismong ang First Lady na si Imelda Marcos ay nagpapasama pa di umano sa pagbabanyo upang siya ay bantayan dahil nga sa takot. Ang mga nooy batang mga magkakapatid na Marcos ay iniiwasan ang state dining room hanggat maaari dahil dito di umano pumanaw ang dating Pangulong Manuel Rojas. Hindi lamang ang kwento ng mga pagpaparamdam ng mga dating naging Pangulo ang madalas maging usap-usapan patungkol dito. Maging ang mga multo ng mga bata, mga biktima ng World War II, at ang Amerikanong pari na nagngangalang Father Brown. Sinasabing ang palasyo ay ginawang headquarters ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya marami talagang kwento ng mga kaluluwang ligaw sa palasyo. Isa na nga dito si Father Brown na pinaslang ng mga sundalong Hapones dito mismo at ngayon nga ay naghahasik ng kababalaghan sa lugar. Naikwento ng dating Pangulong Noynoy Aquino na maging siya ay nakakatanggap ng mga report na naririnig di umano ng mga gwardya sa palasyo ang pagtugtog mag-isa ng piano at ang mga maririnig na yabag sa hallway nito. Maging ang dating Press Secretary Ignacio Bunye ay nakakakita di umano ng isang lalaking nakasuot ng itim at may puting buhok na tila sumusunod sa kanya sa loob ng palasyo. May mga pagkakataon din na nakunan pa mismo ang mga multong nagpaparamdam sa palasyo. Isa na dito ang gwardya na di umano ay walang ulo. Marami ang nagdududa sa nasabing larawan ngunit hindi natin maipagkakaila na marami naman talagang mga kwentong katatakutan ang namamayani sa kabila ng magarbo at engranding itsura ng gusali. Si Mr. Brown marahil ang isa sa pinakasikat na kwento ng maligno sa Malacanang. Siya ay isang kapre na nakatira di umano sa malaking puno ng balete na malapit lang sa opisina ng presidente. Sinasabing si Mr. Brown ang nagpoprotekta sa puno ng baleta na iyon at maging sa buong palasyo. Iniisip pa nga ng dating unang ginang Imelda Marcos na walang saysay ang mga kwentong iyon, ngunit wala naman daw masama kung paniniwalaan mo. Kaya minsan ay nag-ask pa siya ng permission kay Mr. Brown na, "Mr. Brown, pinagaganda ko lang ang lugar mo, so please patubuin mo naman ang mga bulaklak ko." At tumubo nga ang mga bulaklak. Whether dahil nasa season naman talaga ng pagtubo ang mga nasabing bulaklak o dahil nga sa pagpayag ni Mr. Brown, nasa sa inyo na iyan.
Hindi maipagkakaila na ang puno ng balete na iyon ay napakalaki at napakaganda at makikita pa nga ito na nahagip ng mga kamera at mga larawan sa mga okasyon na ginaganap sa palasyo. Sinasabi ring sa punong iyon ay madalas ding makita ang White Lady ng Malacanang. Tunay ngang maraming kababalaghan ang inuugnay nating mga Pilipino pagdating sa puno ng balete. Ito ay naging parte na rin ng ating kultura. Naitala din ang kwento na nakita di umano ang dating Pangulong Garcia na naglalaro ng kanyang paboritong board game, ang chess, noong panahon ni dating Pangulong Ramos. Ang mga nagtatrabaho naman sa palasyo ay sinasabing hindi na nagpapalakad-lakad sa kabuuan ng lugar paglampas ng 5 ng hapon dahil din sa takot na makaranas ng mga kababalaghan. May 5 kasal din ang ginanap sa Malacanang at 2 di umano doon ay minadaling tapusin dahil sa takot na rin ng mga pagpaparamdam ng mga nilalang. Maging ang paranormal researcher na si Jaime Licauco ay nabanggit na naimbitehan ng mismong dating Pangulong Ferdinand Marcos upang humingi ng payo patungkol nga sa mga kababalaghan na gaganap sa lugar. Mayroon ding multo ng 1 inchik na taga-silbi ang sinasabing nagpaparamdam din daw sa palasyo. Ang inchik na ito ay taga-silbi ng dating Pangulong Rojas. Gumagala-gala daw ito sa mga bandang 3:00 ng umaga. Ayon din sa isang manunulat na si Pau Hernandez, minsan ay nagsagawa sila ng isang team building sa palasyo. Nang pasakay na sila di umano sa elevator ay may narinig siya at ng 3 pa niyang kasama ng mga tunog na tila tumatakbo at humahangos din papunta ng elevator. At nang bumukas ang elevator ay wala namang tao, kaya tinanong niya sa mga kasama, "Narinig niyo na may tumatakbo, hindi ba?" Talaga namang napakarami pang kwentong katatakutan ang naganap sa palasyo. Naitala man o hindi. Ilan na rin dito ang mga larawan na may nakasamang multo, mga pugot na ulo, at mga kaluluwa ng hindi rin makilalang mga tao. Hindi natin may pagkakaila na mayaman talaga ang Malacanang sa kasaysayan at nahubog ito sa pagdaan ng mga panahon. At isa sa simbolo ng kasarilnan ng bansa ay siya ring pinamugaran ng mga nilalang na ang tanging hangarin din lamang ay ang kapayapaan. Magandang gabi. Ito ang Stories Philippines Podcast. Stories Philippines Podcast. Alam naming excited na kayo sa susunod na istorya. Pero, kapit lang. Hinga muna sa takutan. And let's hear a quick word from our kapodcast from Podcast Network Asia. Mahilig ka ba sa kwentong kababalagan at misteryo? Halina't sa aking campsite at pag-usapan natin mga kwentong humalaw sa kultura, kasaysayan at kamalayan ng ating mga Pilipino. Ako si Earl, ang inyong campmaster at inaanyayahan ko kayong makinig sa Philippine Campfire Stories Podcast. Makinig ng libre sa Spotify, Apple Podcasts at sa inyong paboritong podcast platforms. Ngayon, pakinggan naman natin itong isang story ulit na galing sa Spookify. Year 2015. Magsa-summer na nun at matatapos na ang second sem. Pero ako, tuloy pa din ang pagpasok sa school dahil student assistant ako sa umaga at tour guide sa gabi sa isang restaurant na malapit sa Malacanang. Nung may pasok pa ay 5 kami sa dorm na malapit sa Arellano University. Pero nung summer na ay 2 na lang kami ng classmate ko dahil parehas kami nagtatrabaho sa school dahil sinasama ko siya lagi sa mga racket ko. Isang gabi, naglilinis kami sa dorm. Isang pahaba lang ang room namin at may 2 double deck. Habang naglalabas si Lynn, classmate ko na kasama ko sa dorm, sa loob ng banyo at habang nag-aayos ako ng mga kalat, narinig at nakita ko sa peripheral view ko na may tumalon papunta sa double deck. Pero dahil may harang na kumot sa double deck ay di ko makita kung nandun yung tumalon.
Itim lang buong katawan niya na may mahabang buhok na kulot. Sa sobrang takot ko, hindi ako makagalaw kaya tinawag ko na lang si Lynn habang nakatitig sa double deck dahil iniisip ko baka lumapit sa akin yung kakaibang nakita ko. Lynn, ano ba yun? Sagot ni Lynn sa akin. Lika dito, dali, may nakita ako. Agad naman siyang lumabas ng banyo at sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Sabay naming tinignan, unti-unti yung double deck pero wala. Natakot kami pagkatapos namin tignan na wala talaga. Pero sigurado ako dahil narinig ko yung yabag sa tiles na may tumalon kahit dalawa lang kami sa dorm. Makalipas ang isang buwan dahil sa madami na kami sa kwarto at may isa akong classmate na gusto din mag-dorm, lumipat ako at ang isa kong classmate sa isang dorm malapit sa LRT Legarda Station. Yung building na yon ay luma na pero ang kwarto ay maluwag at malinis, mukhang bagong pintura. Yung banyo namin ay sobrang haba at luwag kaya kinakabahan naman ako baka may multo na naman sa dorm. Si Pacho ay isa din sa mga kaibigan ko na matapang pero dahil alam niya ang kwento namin sa dorm ng isa naming kaibigan, kahit double deck ang kama namin ay magkatabi kami matulog. Isang gabi sa taas ng double deck kami pumesto para maiba naman. Habang nagdadasal kami bago matulog, napansin namin yung marka ng kamay na maalikabok sa kisame. Nagtaka kami kasi parang malaki yung sukat kaya sinubukan naming sukatin kung sa amin ba yun pero hindi. Sinundan namin ang tingin yung mga marka ng kamay pero sa kisame at sa gitna malapit sa ilaw papunta sa bintana at pader papunta kaya natakot kami at nagdasal muli. Di ko alam pero unang sumagi sa isip ko na baka sumama yung nakita ko dati sa dorm. Dahil isang beses nagising ako sa mga bandang 2 AM at may nakaupang lalaki sa study table namin pero di ko sinabi sa ka-dorm ko dahil baka matakot siya. Makalipas ilang araw, nagpunta kami sa bahay ng classmate namin sa Pasig para gumawa ng research paper. At habang kausap namin siya sa tawag nung nakauwi na kami sa dorm, napansin niyang may bakas ng kamay din sa pader niya. Hindi iyon yung unang beses na may nakita kaming bakas. Pati yung nagpunta kami sa bahay ni Lynn, yung dati kong kadorm ay nakita din niyang bakas ng kamay. Bago kami mag 4th year college, second sem ay nag-uuwian na ako. Pero sa mga unang araw na nasa bahay ako ay lagi akong nagigising ng 3 AM at nakikita kong laging bukas ang cabinet ko kahit nakasara to bago ako matulog. Pero pagtapos ng isang linggo ay nawala na ang mga ganitong pangyayari. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa aming magkakaibigan kung totoo bang may sumasama na multo kapag nakita mo to kahit peripheral vision lang. Hi, this is stories from my papa. Member si papa ng Philippine Marines dati. Then nagpulis po siya. Once, nagbabantay sila sa Malacanang Palace. Siya and yung mga kasama niya. Nakarinig ng footsteps from the upper floor. Pinagtataka po nila is sobrang kapal daw nung ceiling doon and semento pa. Pinarinig din daw sila na sounds ng chain na hinihila. So yung isa nilang kasama pumunta sa taas at tinignan. It was completely dark and empty. No one was in there pala. Then, bigla rin silang nakarinig ng mga sigawan, mga tili. Pero sila lang yung nandun ang alam nila. Sabi ni Papa, nasanay na rin naman daw sila nung mga time na nandun pa siya. Retired na po ang Papa ngayon. Madami siyang kwento. Nakalimutan ko lang. Ang sikreto ng Malacanang Park. This story is from Spookify. Pauwi na ako noon galing ng computer shop. Inabot ako ng alas 11 ng gabi dahil sa home reading report at mga assignments. Binibilisan ko na yung paglalakad kasi nag-aalala na yung mama ko. Then yun na nga, nasa kalagitnaan na ako nang may nakita akong batang lalaki na naglalaro doon malapit sa golf course. Tumaas yung balahibo ko bigla. Hindi ko na lang pinansin pero sa loob-loob ko, ba't naglalaro pa yung bata? Paghahating gabi na, halos 5 years old pa lang yung bata. Balingkinitan yung katawan, naka-sandals shorts, pangkaraniwang suot ng mga bata. Papalapit ako ng papalapit dun sa bata nang bigla akong kabahan as in parang bumigat yung pakiramdam ko. Doon ako sinimulang kilabutan. Binilisan ko yung lakad ko. Nasa isip ko,
10 minutes na lang nasa bahay na ako. Di ko na lang papansinin tong takot ko. Nakita ko ulit yung bata. Tumatakbo siya paikot. Hindi ko siya tinignan directly pero kita ko sa gilid ng mata ko yung ginagawa niya. Para siyang hinahabol na ewan. Nang biglang sumitsit siya. Parang nawala yung takot ko sa mga sandaling yun. Naiisip ko na baka gusto niya lang na sabay na kaming umuwi dahil magkalapit lang naman yung mga bahay doon sa loob. Pagtingin ko sa kanya, nasa tapat siya ng poste ng ilaw. Sumisenya siya na lumapit daw ako. Papalapit na ako sa kanya nung biglang magpatay bukas yung ilaw sa poste. Sabay humihik yung bata. Yung tawa na may kasamang hikbi. Napamura ako sa isip ko. Bumalik yung takot at kaba na nararamdaman ko pero ngayon mas lumala pa. Napakaripas ako ng takbo. Halos madapa na ako sa sobrang takot at kaba. Basta halo-halo na yung emosyon na nararamdaman ko. Tanda ko halos mapaluha na ako nun. Narating ko na yung bakal na harang malapit sa guardhouse. Sa isip ko, safe na ako. Hingal na hingal ako. Halos maubusan ako ng hangin dahil sa takbong yun. Kuya! Paglingon ko, humarap sa akin yung duguan at wasak na mukha. Halos di na makilala sa sobrang pagkakawakwak ng mukha. Napamura ako ng malakas na agad narinig ng duty guard. Hoy! Kaping-kapi na ang ingay mo pa! Bakit ka ba sumisigaw? Hindi ko na pinansin yung tawag ng guard at kumaripas ako ng takbo. Hanggang sa makarating ako ng bahay. Kinuwento ko kila mama yung nangyari pero as usual, hindi sila naniniwala. Pero para sa akin, yun ang isa sa pinaka nakakatakot na nangyari sa tanang buhay ko. Stories Philippines Podcast. Childhood friend ko si Bugoy. Tipikal na batang makulit. Minsan, siya pa yung nabubuli dahil sa kabaitan niya. One time, niyaya siya ng kabarkada niya na mag-swimming daw sila dun sa ilog sa likuran ng Malacanang. Inutusan si Bugoy ng nanay niyang bumili ng suka. So yun din yung naging dahilan niya para makatakas ng bahay nila at di na siya nakapagpaalam. Takbuhan sila nang makarating sa ilog. Kulitan, dive, payabangan sa pag-swimming. Kung tatanungin niyo ako kung madumi na yung tubig dun sa ilog nung panahon ngayon, hindi pa masyado. Early 90s, medyo maburak na din ng kaunti. Medyo napalayo si Bugoy sa grupo hanggang marinig na lang ng kasama niyang, "Tulong! Hoy! Tulungan niyo ako!" Sigaw ni Bugoy. Nagtatawanan lang yung mga barkada niya kasi kanina pa naglulunod-lunodan si Bugoy. "Tigilan mo kami, Bugoy! Nagloloko ka na naman eh." Pero si Bugoy, unti-unting lumulubog. Naghintay sila ng ilang segundo pero di na ito nakaahon. Natulala yung mga kasama ni Bugoy tapos nagtakbuhan na sila at humingi ng tulong dun sa mga guard sa Malacanang. Nang mga oras na yun ay masaya kaming nanonood ng Masked Rider Black pa ata ang panahon na yun. Yung isang kapitbahay doon pumasok. "Hey, habang masaya kayong nanonood dyan nawawala na naman yung isang kaibigan nyo." Kinuwento niya sa amin lahat ang nangyari. Pinaghahanap na nga si Bugoy ng mga tanod. Yung mga tao sa paligid, pamilya niya. Kinabukasan, Monday na yun, pumasok na kami sa eskwelahan. Pauwi na ako nang makasabay ko yung ibang kaklase ni Bugoy. Ibang school sila. Grade 6 na si Bugoy nun. Ako naman, grade 5 pa lang nun. Ito ba yung nawawala pa si Bugoy? Umuo naman ako. Alam mo bang pumasok pa yun? Nasa may bandang likuran siya umupo tapos tahimik lang buong klase. Nagtaka nga kami, akala namin napagalitan kaya di maingay. Tapos nabalitaan namin yung nangyari. Natakot tuloy kami. Kinilabutan ako sa sinabi niyang yun. Tapos madami ng kwento habang pinaghahanap siya, may nakakita sa kanya sa church nila na walang ulo. Hindi na lang daw pinansin nung nakita na yon kasi nga hindi naman daw sila naniniwala sa church sa mga ganon. Pagkatapos ng 2 araw, nakita yung lumulutang na katawan niya, bloated. Binurol siya at nakita ko yung halos hindi ko na makilalang kalaro.
Bilog na bilog ang mukha at may mga tubig pang lumalabas sa ilong niya kahit na imbalsamo na siya noon. Nag-brown out pa nga nung first day ng burol niya at nahimatay pa yung isa sa mga ate doon dahil daw nakita niya si Bugoy andun sa tabi ng kabaong niya. Yung pamangkin niyang maliit laging nagsasabing andun daw sa pintuan si Kuya Bugoy niya at kinakawayan siya. Grade 6 na siya noon. Graduating na sana kaso maaga siyang kinuha. Dapat kasi nagpaalam siya para napigilan siya ng nanay niya. Dapat sana kasama siya naming nanonood no ng Mask Rider Black para sana hindi siya sumama sa mga barkada niyang yun. Kaso baka panahon na niya nung araw na yun. Sa pangit na paraan na nga lang siya kinuha. Rest in peace, Bugoy. Gusto ko lang i-share sa mga nakikinig ang aking naging karanasan sa apartment ng papa ko nung sundalo pa siya sa Malacanang. Itago nyo na lang ako sa pangalang Don. Ang experience ko sa tinutuluyan ng papa ko ay medyo matagal na ngunit hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga pangyayaring ito. Unknown History of the Haunted Apartment. Mga grade 3 pa lang ako nung panahon na yun at nasiyahan ako kasi summer vacation na namin. Si papa ko naman ay sundalo sa Malacanang. Kaya malayo ang kinaroroonan niya mula sa amin kasi nakatira kami sa Pangasinan at napakatagal niya nang namumuhay sa Manila bilang sundalo. Naisip ni papa ko na doon muna ako tumira sa tinutuluyan niya sa Maynila na sobrang lapit lang sa Malacanang Palace. Nung nalaman ko na doon ako titira ng isang linggo ay medyo napadabog ako pero pinilit ako ni mama. Kaya sumama na din ako sa papa ko. Naasahan ko na talaga na wala akong makasama buong araw kasi kailangan pumunta ni papa sa serbisyo doon sa Malacanang. Buong araw kasi kailangan pumunta si papa doon. At buti na lang, iniwan ni papa yung laptop niya na may load kaya hindi ako na-boring. Ngunit matapos ako maglaro sa laptop ni papa ko, ng mga 2 oras ay nawalan ako ng gana kaya pinatay ko na. Sabi ko sa sarili ko na abangan ko na lang yung tawag ng mama ko para makausap ko rin ang pamilya namin sa Pangasinan. Yung mga minuto, habang nakahiga ako ay nagmistulang oras nang nakatunga nga ako sa bintana at saka ko lang napansin na sobrang luma na ng building na yun. At ang nirenovate lang ay ang harapan ng building na yun, samantalang mukhang abandonado na yung mga bandang loob ng apartment nila. Napansin ko na rin na ako lang ang natitira na tao sa lugar na iyon at ang mga kasama ko ay mga aso ng mga naninirahan doon. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay parang nakakarinig ako ng mga naggagalaw na lumang kahoy. Inisip ko na baka sa sobrang luma ng mga iyon ay halos tumigiba na ang mga palapag na iyon kaya di ko na lang pinansin. Nang medyo tumagal ay medyo nairita na ako. Bigla na lang akong kinabahan sa mga tunog. Naglakas loob ako at tinignan kung ano ang meron sa labas ng pintuan. At nakita ko yung sundalo na kasama ng papa ko. Bumalik ako sa higaan ko at gumaan ang pakiramdam ko. Nung narinig ulit ang mga tunog ay hindi ko na pinansin kasi akala ko ay isa na namang sundalo. At nung tinignan ko yung pintuan ay may bumuntod na isang babae. Sobrang tangkad at napakaputi at maiksi ang buhok. Natakot ako kasi wala akong makitang mukha ng babae. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya tumingin na lang ako sa pader para di makita yung babae. Pinawisan na ako ng sobra sa higaan kaya napilitan akong tumingin ulit at laking gulat ko na nawala na yung babae. Nung dumating yung papa ko ng mga 6:00 ng gabi ay ikinuwento ko iyon sa kanya pero di siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Matutulog na sana kami kaso kailangan kong mag-toothbrush. Yung banyo sa tabi ng kwarto namin ay nakalak kaya doon ako sa malayong banyo magtutoothbrush. Nung pumasok ako sa malaking kwarto na yon ay nahagip ko ang napakalamig na hangin mula sa bintana. Nakita ko na merong isang lamesa sa gitna na gawa sa tiles at may misteryosong butas na hugis kahon sa gitna.
Nakita ko rin na may nakapaligid sa kwarto na lamesa rin na nakadikit sa dingding na gawa din sa tiles. Mula sa kabilang dulo ng kwarto ay nakita ko yung banyo kaya agad akong pumunta doon upang matapos na ng maaga at makaalis na ako doon kasi sobrang nakakatakot ang pakiramdam na nandoon ka. Walang kasamang tao at 8:00 ng gabi. Habang nagsisipilyo ako ay narinig ko yung ingay sa labas na parang may umaakyat sa puno. Ipinagdasal ko na sana hindi iyon ang nakita ko kanina. Hindi ko sinasadyang tumingin sa pinto at nakita ko ulit yung multo na iyon na nabalata ng mukha at nakatingin mismo sa akin. Isinara ko yung pintuan at agaran kong tinapos ang pagsisipilyo. Sumilip ako sa butas ng pintuan at nakita ko yung multo na unti-unting nawawala. Lumabas ako at tumakbo papunta sa kwarto. Di ko na kinuwento sa papa ko kasi alam ko na hindi naman siya maniniwala. Nung nakauwi na ako sa Pangasinan, sinabi ko sa mama ko ang lahat ng nangyari. At nalaman ko lang na yung apartment ng papa ko ay isa palang ospital nung mga unang panahon. At yung kwarto na may lamesa sa gitna na may butas ay ginagamit nila sa morgue at doon dumadaloy ang dugo sa gitna. Alam ni mama ko yun kasi nag-aral siya ng nursing nung college. Nung nalaman ko yun ay sumikip bigla ang dibdib ko. Nasiya na din ako dahil nakaalis na ako sa lugar na yun. Ang aking kwento. Maaaring pagtawanan niyo ako, ngunit sinisigurado kong totoo ang lahat ng sasabihin ko. Ang tunay kong pangalan ay Lucas Jimenez, ngunit kilala ako ng aking mga kaibigan ngayong henerasyon sa ibang pangalan. Nabuhay ako sa panahong alipin pa ng mga Kastila ang Pilipinas. Isa ako sa bunga ng pangahalay ng mga praile sa mga kababaihan. Lumaki ako sa Pangasinan sa pag-aalaga ng aking abuela kasama ng aking bunsong kapatid na si Lina. Isa akong magsasaka hanggang sa dumating ang araw na nabuo ang katipunan at sumama ako. Namundo kami ng ilang buwan. Pilit na pinipilay ang mga sandatahang lakas ng Espanya sa aming probinsya. Ngunit namatay ang aking abuela at pinaalis kami sa aming lupa. Napilitan kami ni Lina na lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Matapos ang ilang taon, nagkaasawa si Lina at nagpa siyang umuwi na ng probinsya para doon manganak. Ako na may nangako sa kanilang susunod. Isang sekreto ang pag-anib ko sa katipunan. Ayaw ko mang mangako sa aking kapatid ngunit wala akong nagawa. Hindi siya aalis nang hindi ako kasama. Isang buwan bago siya manganak, may natanggap akong sulat. Umuwi raw ako at si Lina ay agaw buhay, pati ang kanyang anak. Dali-dali akong umuwi. Naabutan ko siya na may takip na ng kumot ang buo niyang katawan. Ang palahaw ko nooy kulang lalang ay gumiba sa kubo na kanilang tahanan. Nakabantay lamang ako sa kanya buong magdamag. Ang kanyang asawa na si Tonyo ay nagwawala sa labas. Maging ang kanilang anak ay hindi pinalad. Magbubukang liwayway ng maalimpungatan ako. Tila ba may humahaplos ng buko. Halos lumabas sa kinalalagyan ng aking puso nang makitang nakangiti sa akin si Lina. "Kuya, tulungan mo ako." Dahan-dahan akong umatras hanggang sa dumikit na ang likod ko sa sawaling dingding. Patay ka na." "Buhay ako, kuya. Tulungan mo ko." Pinagmasdan ko siyang mabuti. Naisip kong maaaring milagro ito.
Hindi pa naman dumarating ang embalsamador kaya pwede pa siyang mabuhay. Nilapitan ko siya't niyakap. Katulad pa rin kanina ay malamig pa rin ang kanyang katawan. Tulungan mo ko. Ano yun, Lina? Sabihin mo. Hinahagod-hagod ko ang kanyang buhok. Nauuhaw ako, kuya. Umalas ako sa kanya ngunit biglang humigpit ang yakap niya sa akin. Lina, ikukuha kita ng tubig. Saglit lamang. Ngunit tila wala siyang naririnig at lalong humigpit ang kanyang yakap. Sa puntong hindi na ako makahinga. Hindi ako roon natakot, kundi sa kung ano ang sinabi niya. Hindi na kailangan, kuya. Dugo mo lang ay sapat na. Nagising ako. Akala ko ay nananaginip lamang ako ngunit nang makita kong nakaupo sa gilid ko ang aking kapatid. Nagsisigaw ako sa takot. Subalit mas natakot ako nang bigla na lamang akong nakatalon sa pinakadulo ng malawak na kwartong kinalalagyan namin. Kuya, huwag kang matakot. Tayo ay immortal na. Hindi ikaw ang kapatid ko. Nasaan ako? Hindi pamilyar ang silid. Sa sobrang pagkalublob ay umaalingaw-ngaw ang boses ko. Ako pa rin to, Kuya Lucas. Si Lina pa rin to. Hindi ko siya binigyang pansin at nagtuloy-tuloy ako sa may pintuan. Buksan mo yan at lumabas ka kung kaya mo. Hindi ko siya pinakinggan. Sa pagbukas ko ng pintuan, kasabay noon ang pagtama ng sinag ng araw sa aking balat at ang aking pagsigaw. Tila ba ako'y nasa horno? May humila sa akin at nagsara ng pinto. Hindi mo makakayanan ng sikat ng araw kung hindi ka pa nakakainom. Tinulak ko siya palayo. Umampas siya sa pader. Napatitig ako sa aking kamay. Saan ang galing ang lakas na yun? Anong inom? Lina, patay ka na hindi ba? Paano? Sa isang kisap mata ay nasa harap ko na siya. Sa Maynila, meron akong nakilalang lalaki. Sinabi niyang kaya niya akong gawing immortal. Pinainom niya ako ng kanyang dugo. Ang sabi niya ay oras na mamatay ako, mabubuhay akong muli at hindi natatanda. Ayaw ko mang maniwala. Wala akong magagawa. Nasa harap ko na ang ebidensya. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Kaya ito, kuya, gumawa ako ng paraan. Huwag mong sabihin. Tumawa siya ng malakas. Nangilabot ako sa kanya. Tama ka. Uminom ako ng lason. Hihintayin ko pa bang ako'y tumanda? Hindi. Kaya gumawa ako ng paraan para ako'y mamatay na. Habang panahon na akong 26 na taong gulang, kuya. At ikaw, hindi ka na rin tatanda. Naikuyom ko ang palad ko sa sobrang puot. Pinatay mo rin ang iyong anak, Lina. Wala siyang kasalanan. Wala pa siyang muwang. Tumalim ang tingin niya sa akin. Bakit? Bakit ko gugustuhin buhayin ng anak ko? Para ano? Para maging alipin ng Espanya? Hindi. Bakit pati ako, Lina? Anong abominasyon tayo? Lahat ng tao ay namamatay. Kasalanan to sa Diyos. Ngumiti siya. Wala ka nang magagawa, kuya. Mahal kita kaya't nais kong makasama ka ng habang panahon. Hindi na natin kailangan magtrabaho para sa kakarampot na pagkain. Dugo na lamang ang ating kailangan. Sa bilis at lakas natin ay makakaya na nating kunin ang lahat ng ating naisin. Tanggapin mo na lamang. Wala ka na rin namang magagawa. Dumaan ang napakaraming taon. Sa tuwin ng pag-inom ng dugo ng tao, nakakalabas kami sa araw. Subalit may sakit pa rin dulot ito sa amin.
Ang mabuhay ng mahigit 3 siglo ay hindi masaya. Tumatanda't namamatay ang aking mga nagiging kaibigan, habang ako ay nananatiling 33. Nanatili ako sa Maynila sa taong 1992 hanggang kasalukuyan. Mahirap ang mambiktima sa probinsya. Marami kaming kaagaw ni Lina. Sa Maynila, marami ang tao, marami ang pagpipilian. Idinistansya ko rin ang sarili ko sa iba. Nag-aral ako ng ilang kurso. Nagtrabaho bilang inhinyero. Taong 2007, habang ako'y nasa Mendiola, 8:00 na ng gabi, may nakasalubong akong grupo ng mga estudyante. 6 na babae, 7 lalaki. Nagtatawanan sila. Sumabay ako sa hangin para sila'y sundan. Hindi ko alam kung anong nagudyok sa akin upang gawin yun. Hinatid ng mga lalaki ang 5 babae sa sakayan ng jeep. Naiwan ang isa. Bilugan siya. Simple lang. At naramdaman ko ang emosyon niya. Nakangiti siya. Subalit, sa loob ay malungkot. Hinatid siya pauwi ng 7. Nakatira siya malapit sa palasyo ng Malacanang. Mula ng araw na yon, naroroon ako para pagmasdan siya. Nais ko siyang kausapin ngunit hindi ko alam kung papaano. Matagal ng panahon na ang tingin ko sa mga tao ay pagkain. Hindi ko na alam kung paano makitungo sa kanila. Sino yung lagi mong pinupuntahan sa Arlegui, kuya? Nasabi nila Kaloy na lagi ka raw naroroon. Nakasuot si Lina ng uniforme. Nag-aaral siya ng medisina. Ika-4 na taon niya na ito sa kurso. Wala. Tao? Gusto mong gawing katulad natin? Sinakal ko siya. Hindi ako katulad mo. Ilang tao na ang ginawa niyang katulad namin. Ilang tao na ang nasadlak sa sumpang nasa amin. Hindi ko yun maatim na gawin. At alam ko ang pakiramdam. Lalo na tuwing nagugutom. Nawawalan kami ng kontrol sa aming sarili. Madalas, ang taong iniinuman ay namamatay sa pagkaubos ng dugo. Hanggang ngayon ba ay galit ka pa rin sa akin, kuya? Sinong sasaya sa ganitong buhay, Lina? Ikaw? Ikaw lang. Iniwan ko siyang mag-isa. Sa araw-araw kong pagmamasid kay Georgia, nalaman ko na kung saan siya nag-aaral. Lagi ko siyang sinusundan. Lagi ko ring nakikitang hinihintay siya ng kanyang mga kaibigang lalaki sa may kanto. Hanggang isang araw ay gumawa ako ng paraan para makausap siya. Stories Philippines Podcast. Alam naming excited na kayo sa susunod na storya. Pero kapit lang, hinga muna tayo sa takutan and let's hear a quick word from our kapodcasts from Podcast Network Asia. Hey, it's Julianne, also known as Yen. You might know me from TikTok, where I post content about wisdom, wellness, and stories to inspire. Join me in my podcast at Journey with Julianne for even more content on how both you and I can nourish our mind, body, and spirit on this journey called life. I look forward to growing with you. Listen to Journey with Julianne whenever you listen to your podcast. Check me out after listening to this one. B1 Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 8 Kabanata 16 Pagtakas. Buwaya? Tarantang ulit ng isip ni Boging. Hindi na malaya ng binatilyo na sa nakabukang bibig na ito humihinga dahil sa matinding pagkagitla. Ibang usapan na to. Ani ni Boging. Nag-isip ito ng plano upang maligtas ang sarili.
Kailangang masorpresa nito sina Mr. Wong. Iyon lamang ang pag-asa ng binatilyo. Tumakbo kaya siya palabas ng kulungan? Tama, tatakbo siya ng napakabilis kasabay ng paghiyaw ng napakalakas. Kakaripa siya ng takbo sa pinasukan nilang bintana at tiyak na hindi agad makakakilos ang mga lalaki dahil magugulat ang mga ito sa gagawin niya. Naisip ni Boging. Naghanda si Taba. Pumorma ito. Animo sprinter na sa starting line na naghihintay ng pagputok ng baril. Itinuon nito ang kamay sa sahig ng kulungan at dahan-dahang iniangat ang puwit. On your mark. Didiretso siya sa truck at maliksing sasampa sa bakod. Ready? Kung kailangang tumalon siya sa bakod ay gagawin niya. Get set! Kaysa naman lapain siya ng buhaya nang walang kalaban-laban. Go! Stop! Singit ng isip ni Boging. Paano si Joe? May iwan sa bodega ang kaibigan. Muling napaupo si Boging. Nabura ang plano ng binatilyo. Hindi niya pwedeng iwan si Joe. Plan B. Napabuntong hiningang anito habang nag-iisip ng ibang plano. Sumuko na lang kaya siya? Oo nga, susuko na lang siya. Tapos hindi niya sasabing may kasama siya. Tapos makakatakas si Joe at hihingi ng saklolo kina Gino at Kiko. Tapos mariligtas siya ng mga kabarkada. Di happy ending. Teka. Singit uli ng isip ni Boging. Kung sa tindi ng galit ni Mr. Wong, ipakain ako sa buhaya o ipatuka sa kobra o kaya ipalingki sa sawa. Walang maisagot si Boging. Hindi malayong mangyari iyon. Nakita nito kung paano magalit si Mr. Wong. Parang bulkan na walang kontrol. Hindi lamang iyon. Wala ring nakakaalam na narito sila ni Joe. Hindi nga pala alam ni Gino at Kiko na may bodega ng hayop si Mr. Wong. Nagtatalo pa ang isip ng binatilyo nang malakas na inilapag ng mga lalaki ang kulungang may buwaya sa harap ng pinagtataguan nito. Bahala na, sabi ni Boging sa sarili kasunod ng pag-usal ng maikli ngunit taimtim na dalangin. Inihanda na ni Taba ang sarili na sumuko. Palabas na ito nang magsalita uli si Mr. Wong. Teka! Iutos nyo na lang sa iba yan. Sayang ang oras. Mas importanteng mapuntaan agad natin yung van. Tara na! Pag-iiba ng desisyon ni Mr. Wong. Halos mapasigaw si Boging sa tuwa nang marinig ang sinabi ng lalaki. Nakangiti na si Tabatchoy habang sinusundan ng tingin ng hita ng mga lalaki na naglalakad palabas ng bodega. Nang makalabas si na Mr. Wong ay agad ding lumabas at taguan si Boging. Lumina ang binatilyo. Saan kaya nagtatago si Joe? Joe! Mahinang tawag ni Boging. Pwede ka nang lumabas. Wala na si na Mr. Wong. Hindi natapos ni Boging ang sinasabi dahil nagulat ito nang nagkukumahog na lumabas si Joe mula sa pinagtataguan. Sinipa ng dalagita ang pinto upang agad na sumara uli iyon. Naupo si Joe sa sahig. Mahigpit na yapos ang videocam. Dilat na dilat ang mga mata. Mabilis na lumapit si Boging. Tinulungan nitong makatayo ang dalagita. Okay ka lang ba, Joe? Oo. Mahinang sagot ni Joe na hindi makapaniwalang ligtas pa rin siya. Nagkatinginan ng dalawa at sabay na sabay nagsalita ng, hindi ko maniniwala sa nangyari sa akin. Nagkatawanan ng magkaibigan. Nang muling umalingaw-ngaw ang tunog ng sibatyo ng gwardya. Tapos na yato ang break time nila, Joe. Ani ni Boging. Oo nga, magbabalikan na ang mga trabahador dito. Kailangang makalabas na tayo. Naalarmang yaya ni Joe. Mabilis nilang tinungo ang bintanang pinasukan nila kanina. Palusot na si Joe sa bintana nang bigla siyang tumigil. Bakit? Takang tanong ng binatilyo. May problema, Bogs. Yung truck na tinungtungan natin kanina. Oh, ano? Paalis na. Ha? Gitlang bulalas ni Boging. Kung hindi na nakaparada sa tabi ng mataas na bakod ang truck, hindi na sila makakasampa sa pader. Agad na sumilip si Boging sa bintana.
Nakita pa nito ang sasakyan na mabagal na umuusad papunta sa harapan ng bodega sa may gate. Sumakay kaya tayo sa truck, Joe. Magtago tayo sa likod, mungkahin ni Boging. Hindi pwede, mabibisto tayo. Di ba't pati loob ng sasakyan nini-inspeksyon ng mga gwardya? Oo nga pala, talo ng amin nito. Nakaligtas nga sa buwaya pero ganun din pala, sabi ng isip ni Taba. Ang buwaya! Bulalas ni Boging na may biglang naisip na plano. Ang ano? Lingon ni Joe sa katabi. Joe, maghintay ka rito. May naisip akong paraan para makalabas tayo. Tumakbo si Boging patungo sa dakong harapan ng bodega. Dooy sumilip ito sa bintana. Nakita nito ang truck na napahinto sa gate. Ini-inspeksyon nga ng mga gwardya. Iyon ang hinintay ni Boging, ang palabasin ang truck. Napansin din itong pumapasok na sa compound ang mga tauhan ni Mr. Wong galing sa pagmemeryenda. Patungo sa bodega ang ilang kalalakihan. Huwag muna. Usal ni Boging na ang tinutukoy ay ang pagpasok ng mga trabahador sa bodega. Yes! Tahimik na bulalas ni Taba nang buksan na ng gwardya ang bakal na gate. Lalabas na ang truck. Taka namang pinanonood ang dalagita ang kasama. Nakita niyang muling nagtatatakbo si Boging pabalik sa isang kulungang pahaba na nasa sahig. At lalo siyang nagtaka nang maingat na binuksan ni Boging ang pinto ng kulungan at sipain ang tagiliran niyon ng ubod na lakas. Subalit, tuluyan ang napakunot noo si Joe nang kumaripas ng takbo si Boging pabalik sa kinaroroonan niya. Parang hinahabol ito ng 7 demonyo. Sumisenyas pang lumusot na siya ng bintana. Bilisan mo! Aning ito habang palabas si Joe. Nang makalabas sila ng bodega ay hinawakan ni Boging ang kamay ni Joe. Patakbong hinila nito ang kaibigan patungo sa tagiliran ng bodega. Biglang tumigil si Boging nang marating nila ang harapan ng bodega. Maingat na sinilip ni Boging ang gate habang patagong nakasandal sa dingding ang bodega. Hulihan na lamang ng palabas na truck ang nakita nito. Ibinaling nito ang paningin sa mga trabahador. Binubuksan na ng isa ang pinto ng bodega. Malapit na, Joe. Baling na bulong ni Boging sa nagtataka pa rin katabi. Ang ano? Ngunit, isang makapanindig balahibong sigaw ang sumagot sa tanong ni Joe. Buhaya! May nakawalang buhaya sa loob! Nagtatatakbong hiyaw ng isang trabahador na lumabas ng bodega. Mabilis na isinara niyon ang pinto. At tulad ng inaasahan ni Taba, nagtakbuhang naglapitan ng ibang trabahador sa bintana ng bodega. Nagsiksika ng mga iyon sa pagsilip sa loob upang makita ang pinakawalang buwaya ni Boging. Hindi lang iyon, pati syempre ang 2 gwardya ay nakasilip din sa kakaibang pangyayari. Baka kainin ng ibang hayop sa loob! Hulihin nyo agad! Sinong uhuli? Nagkakagulong sigaw ng mga tauhan ni Mr. Wong na nakasilip sa bintana. At habang nakatalikod sa gate ang mga iyon, walang nakapansin sa natahimik at mabilis na paglabas ng 2 kabataan mula sa compound ni Mr. Wong. So ayun guys, yung mga story natin for this episode. Naway nagustuhan ninyo. And we continue to thank you dahil sa patuloy na inyong pagsuporta sa pakikinig dito sa ating podcast. And salamat sa Podcast Network Asia for making this podcast possible. And sa inyo, sa mga listeners. And kung hindi pa kayo naka-follow or subscribe kung saang platform naman to pinakikinggan, kindly hit that follow button at magiging isa yung malaking tulong para sa podcast na ito. And don't forget to follow us in our social media accounts as well, in our Instagram, Facebook, and Twitter. At makikwentuhan tayo doon. Maraming salamat, Muri. Story, ako si Paul. And ako si Rap. Again, this is Stories Philippines Podcast. Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.